Sa kabila nga ng 10 oras na delay sa pag-alis sa Port of Manila, ay naasahan pa rin na darating itong MV Kapitan Felix Oca alas 5 bukas doon sa Pag-asa Island para sa 4th Civilian Mission to the West Philippine Sea. Samantala, simula pa kanina umaga ay binubuntutan na tayo ng isang Chinese Coast Guard vessel na nasa loob ng ating exclusive economic zone. West Philippine Sea! Sa ika-4 na civilian mission to the West Philippine Sea ng atin ito koalisyon, sa Pag-asa Island naman sila mamamahagi ng tulong sakay ng MV Kapitan Felix Oca na isang maritime training vessel. Kabilang sa mga ipamamahagi sa mga taga-Pag-asa Island ay ang mga pagkain, bigas at hygiene kits, pati na fuel supply para sa mga mangingisda. Sa pagdiriwang ng banal na misa sa deck ng barko, binasbasan ang mga ito. Nagkaroon din ng send-off ceremony para sa 127 participants ng misyon, kabilang na mga conveners, volunteers, ship crew at mga miyembro ng media. Simbolo ito ng minimithi nating pag-asa na makahanap tayo ng prinsipyadong pagkakaisa at pagkilos at umasa tayo dahil diyan bababayaan ng Panginoon ang ating tagumpay. Dahil kasi hindi mapanganib dapat ang pagpunta sa Pag-asa Island. Ang pagpunta sa isang munisipyo na sakop at teritoryo ng ating bansa. Pero dahil sa pandarahas ng China, kinakailangan kong sabihin, ingat. Dahil may panganib. Pero alam natin na sa pusong matapang at puspos ng pag-asa, ang panganib ay nagagapi. Samantala, habang nasa 60 nautical miles away pa lang mula sa Mindoro at 90 nautical miles away mula sa Maynila ang aming barko, 7:20 AM kanina, namataan na ang Chinese Coast Guard vessel na ito. Matatandang itong CCG Vessel 3103 ay ang gumamit ng long-range acoustic device sa Philippine Coast Guard sa BRP Cabra noong January 2025. Ang device na ito na ginamit nila noon ay may kapasidad na gumawa ng high decibel sound na maaring magdulot ng pagkasira ng pangdinig.